Kamusta po kayo? Ako po si Brother Joseph Paliligan, ang inyong kalakbay. At welcome sa ating serye ng pag-aaral ng ating pananampalataya kung saan mas lalo nating maintindihan ang ating pananampalatayang Katoliko. At ngayon, ang ating pag-uusapan, paano ba mas mapapalalim ang pagtanggap natin sa banal na Eucharistia. Pero bago muna yan, pasok muna. Alam mo ba na sa bawat misa, may walang hanggang katapusang biyaya na pwede nating makamit sa ating Panginoong Diyos. Pero, alam ba nyo, siyempre, depende din yan kung gaano tayo kauhaw, gaano tayo ka-focus sa ating mga pagdarasal. At ganun din tayo kung gaano din tayo ka-involved, gaano tayo nagpa-participate sa banal na misa mismo. Kasi, oo, ang banal na Eucharistia ay si Jesus mismo. Si Jesus mismo ang nandun. Ang banal na Eucharistia ay ang pakikipagtagpo natin mismo sa ating Panginoong Jesus. Siya ay Diyos na buhay. Pero hindi ito parang magic lang, mga kalakbay. Hindi ito kusang gagana, mga kalakbay. Si Lord, laging nandyan. Lagi siyang lumalapit sa atin. At yan yung ating mga natutunan sa mga readings natin sa mga nagdaang linggo. Pero tayo, ano ang dapat natin gawin? Kailangan din nating lumapit. Kamusta ang ating paglapit sa banal na Eucharistia? Nadadala ba natin yung ating mga kasamahan, yung ating mga kaibigan sa banal na Eucharistia upang sila ay makatanggap din nito, upang tanggapin nila ang ating Panginoon. Sa bawat banal na misa ay para tayong uhaw, para tayong naglalakad sa isang mainit na lugar, sa isang disyerto, tapos nakakita tayo sa dikilayuan ng isang falls. Parang ito yung walang langit waterfalls. Grabe, napakalinis ng tubig, napakalamig. Paglapit mo, ano ba ang daladala mo? Ano ang daladala nating pangsalok para mapunan natin yung ating uhaw? Basong plastic ba? Timba? O container? O baka kaya naman meron tayong mas malaking lalagyan na we need to refill every time na kailangan natin ang ating Panginoon. Alam niyo, mga kalakbay, ang banal na misa ay depende kung paano tayo tatanggap. Ganon din ang dami ng biyaya na makukuha natin, mga kalakbay. Napakaraming biyaya ng pwede nating matanggap sa banal na misa. Kaya ito ang payo ko, mga kapatid. Meron akong 3 payo na pwedeng ibigay sa inyo. Ang una, subukan mong dumating ng mas maaga sa simbahan. Ano ang dapat mong gawin sa simbahan? Siyempre, nandun pwede ka makapagnilay-nilay. Pwede ka talagang handang-handa natin, nihanda talaga natin yung ating sarili. Pangalawa, siyempre may mga cellphone naman tayo. Kung wala tayo mga prayers, may mga panalangin tayo before the Holy Mass. Sa sacristy, may makakita ka doon bago magsimula ang misa. May dinadasal doon. Pero sa inyong mga cellphone, meron mga cellphone. Mas maganda tingnan po niyo yung panalangin ni St. Thomas Aquinas, yung prayer before the Mass. Simple lang po yun, pero napakalalim. Ang patatlo, ano po ang dapat natin gawin? Bago tayo umattend o dumalo ng banal na misa, sana nabasa na natin ang readings noong araw na iyon bago magsimula ang banal na misa. Mga kapatid, kasi alam nyo, napakahirap naman na doon lang nyo madidinig yung readings, yung mga salita ng Diyos na binabasa. Before to start the Mass, sana nandun tayo at nabasa natin ito, napagnilayan natin ito, para tayo ay mas nakakahabol. Parang school din yan, that we need to magkaroon tayo ng advanced reading sa mga discussion. Napakahalaga po nun, mga kalakbay. Kasi ang salita ng Diyos, nasa banal na misa po yun, kasama sa banal na misa. At pagkatapos po ng banal na misa, sana hindi muna tayo aalis, mga kalakbay. Paglaan muna tayo ng ilang minuto para magpasalamat
May mga gandang act of thanksgiving prayers na pwede natin makita din sa online. Kasi alam mo ba, ang banal na Eucharistia ay nanatili sa ating katawan for 10 minutes. At for 10 minutes, ikaw ay tabernakulo ng ating Panginoon. Habang hindi ito natutunaw, habang ito hindi natutunaw, nasa iyo ang Panginoon. At kapag siyempre, pag natunaw nito, bahagi na ito ng iyong katawan. That is the best time if you really the tabernacle of Jesus Christ. Ikaw mismo ang buhay na tabernakulo ng ating Panginoon. Kaya tumutok araw-araw upang mas lalo nating matutunan ang ating pananampalatayang Katoliko. Dahil, alam mo, kapag natutunan mo ito, may isa sa buhay mo ito. At kapag sa buhay mo ito, mamahalin mo ito. At kapag minahal mo ito, kailanman, hindi mo ito iiwan. Ako po si Brother Joseph Paniligan, ang inyong kalakbay. At ito ang The Sacrament Hearing. Hanggang susunod na episode, ingat po lagi tayo, pagpalain tayo ng ating kung may kapal, mabuhay po tayo.